Hindi naman nagdalawang isip si Austin Reeves nang tanungin tungkol sa kanyang kinabukasan. Gusto niyang manatili sa Los Angeles Lakers habang buhay. Sa isang panayam, buong puso niyang sinabi, "Gusto kong manatili sa LA, gusto kong doon tapusin ang buong karera ko. Mahal ko ang lugar na yon, mahal ko ang mga fans. Gustong gusto ko ang panahon doon, pati ang golf. At syempre, para sa akin, ang Lakers ang pinakamahusay na organisasyon sa buong basketball." Ngunit sa kabila ng kanyang dedikasyon, may mga realidad na kailangang harapin ng Lakers. Una, hindi na kayang ibigay ng team ang kontratang inaasahan ni Reeves. Sa kasalukuyang deal niya, may player option siya sa 2026-27 season na posibleng hindi niya tanggapin upang subukan ang free agency at makakuha ng mas malaking kontrata. Para sa isang batang star na patuloy na umaangat ang laro, natural lamang na hanapin ang maximum value sa merkado. Mas lalo pang naging mainit ang usapin nang magbigay ng komento si Marcus Morris sa Good Word with Goodwill podcast. Para kay Morris, kailangan nang i-trade si Reeves ng Lakers, hindi dahil sa kakulangan sa talento, kundi dahil sa hindi raw ito akma sa sistema, lalo na ngayong magka-teammate na sila ni Luka Doncic sa LA. Sa playoffs, napansin ko talaga na hindi magandang kombinasyon sina Luka at Reeves sa depensa. Kapag magkasama sila sa court, nagiging butas sila. Kung ako ang titingin sa scout report, pareho kong lalagyan ng pula ang pangalan nila. Ibig sabihin, parehong target ng kalaban, ayon kay Morris. Bagamat kapwa may mataas na basketball IQ at offensive skill set sina Reeves at Luka, ang tanong ng maraming analysts ngayon ay simple. Kaya ba ng backcourt na ito na panghawakan ang defensive end ng isang championship level team? Sa papel, pareho silang matalino at efficient scorers, pero sa playoffs, ang depensa ang karaniwang nagpapasya ng kampeonato. Hindi naman maikakaila ang naging ambag ni Reeves ngayong season. Sa regular season, nagtala siya ng 20.2 points kada laro, kasabay ng 4.5 rebounds at 5.8 assists. Bukod pa rito, efficient siya sa kanyang shooting, may 46% field goal percentage at 37.7% mula sa 3-point range. Para sa isang undrafted player na umangat sa ganitong antas, napakalaki ng kanyang naging pag-unlad. Pero ngayon, kahit gaano pa kahusay ang numero ni Reeves, may mas malalim na tanong ang Lakers. Panahon na ba para i-maximize ang trade value ni Reeves habang mataas pa ito? O dapat ba nilang panindigan ang tiwala at loyalty na ipinapakita niya sa koponan? Kayong mga idol, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Marcus Morris? O mas dapat panatilihin si Austin Reeves sa Lakers bilang bahagi ng future core ng team? Samantala, Lakers balak ibalik ang dalawang reserve big men na sina Koloko at Jemison sa kabila ng kritisismo ng fans. Habang puspusan ang paggalaw ng ibang teams ngayong off-season, tila hindi ito ang balitang gustong marinig ng Lakers Nation. Ayon kasi sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, inaasahang muling isasama ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster sina Christian Koloko at Trey Jemison para sa 2025-26 NBA season. Bagamat maliit lang ang naging impact ng dalawa noong nakaraang taon, mukhang may tiwala pa rin ang front office ng Lakers sa potensyal ng mga ito bilang backup big men. Si Jemison ay kasalukuyang may two-way contract at inaasahang magiging bahagi ng bench rotation ng mga big man sa ilalim ng bagong head coach na si JJ Redick. Si Koloko naman ay isang restricted free agent at maliban na lang kung may mas malaking alok mula sa ibang teams, posible rin siyang i-retain sa panibagong two-way deal. Sa nagdaang season, hindi gaanong nagpakitang gilas ang dalawang ito. Si Jemison ay nagtala ng 2.6 points at 2.8 rebounds kada laro sa loob ng 22 appearances, habang si Koloko ay nag-average lamang ng 2.4 points at 2.5 rebounds sa 37 games. Pareho silang naglaro ng limitado lang ang minuto, pero sa kabila nito, pinaniniwalaan ng Lakers na may halaga pa rin silang maidudulot bilang depth pieces. Malinaw na hindi ito ang splash move na inaasahan ng mga fans, lalo na't malaking usapin ang pangangailangan ng Lakers sa frontcourt matapos silang tanggalin sa unang round ng 2025 NBA playoffs. Isa sa mga pinakamalaking kahinaan ng koponan ay ang kawalan ng maaasahang big man na kayang sumabay sa mga elite centers gaya ni Nikola Jokic. At kahit noong andyan pa si Anthony Davis, hirap pa rin ang Lakers sa aspetong ito. Bagamat patuloy ang paghahanap ng Lakers ng mas veteranong big man na maipapareha kina LeBron James at Luka Doncic sa starting lineup, ang desisyong ibalik sina Koloko at Jemison ay nagpapakita ng hangaring buuin ang isang kompletong roster, hindi lang isang star-studded starting five. Tila nais ni Rob Pelinka na tiyaking may sapat na lalim ang team pagdating sa bench habang binibigyan pa rin ng pagkakataon ang mga batang players na patunayan ang sarili. Habang papalapit ang NBA draft at free agency, malaking tanong ngayon, sapat ba ang ganitong galawan para makabalik ang Lakers sa forma bilang title contenders? Kayo mga idol, sapat na ba sina Koloko at Jemison bilang backup bigs o kailangan nang i-upgrade talaga ang frontcourt ng Lakers? Comment down below at pag-usapan natin yan.